Go. So, sa ating prayer hour, ayan, na ang magka-facilitate po ngayon ay young professionals. Ayan, so welcome sa lahat ng nanonood at saka sa lahat ng narito. Ayan, ang mga young professionals kay Pastor Anida, ayan, kay Pastor Ivan, kay Philip, kay Eka, kay Peter, kay Janet, at saka kay Jessa, kay Heleng, ayan, kay Eps, din si Pastor TJ. So, welcome po sa ating lahat. Para po ang ayan. So, ayan, welcome po sa ating lahat. Ayan. So, before tayo syempre mag-proceed sa ating ayan, before tayo magkasalita ba? Ayan. So, before tayo mag-proceed sa ating may receive the word yet, mag-pray. Ayan, meron syempre tayong icebreaker. Ayan. Yung icebreaker natin is, syempre, nasa prayer power tayo na gawain. Ayan, alam naman natin ay napakahalaga. Ayan, kaya yun ang sabi ko akong kanina habang nakikinig ako ng mga short video. Sabi doon, pag daw tayo nag-pray, tayo daw ay mag-pray ng kaaway. Ibig sabihin, pray yung pinakain. Yan, di ba yung mga sa animal kingdom, mag-pray, ibig sabihin like pinakain. Yan yung madalas mag-indict. Pag dito tayo mag-pray ng kaaway. So, kaya very important itong ating ginagawa na prayer. So, dahil dyan, ang ating prayer ay give nga muna natin lahat. Ayan. So ang ating icebreaker is ano yung last na pinag-pray mo kay Lord? Ayan. Kunwari kanina lang before ka pumasok dito sa ating live. O yan. O kaya naman basta ano yung last na pinag-pray mo? Kunwari, Lord, gutom na ako. Gusto kong kumain, Lord. Ayan. Pengin namang merienda, ganan. So ano yung last na pinag-pray natin? Ayan, sa Lord. Ayan. So lahat tayo sasagot. Ayan. Kahit yung basta yung last lang na masok sa isip mo na pinag-pray. Ayan. Huwag nating isipin kung tayo ay yung sobrang lalim and all. Basta yung last lang na pinag-pray natin. Okay? Ayan. Sige, simulan ko muna dito sa ating susundan ko tong ating sunod-sunod dito. Ayan. Si Nakbebs. Nakbebs, ikaw. Ano yung last na pinag-pray mo kay Lord? Strength sa work. Work. Ayan. Thank you, Lord. Si Pastor CJ, ikaw. Hello, may mic ba? Oo. In Jesus name ako kanina na ma-resolve ko yung issue. Yeah. So, yung kahit ganun short lang, di ba? Prayer na rin. Yeah. So, in Jesus name, thank you, Lord. Ayan. Hileng, ikaw. Nung pagpasok ko po kasi mainit, kaya pinag-pray ko po na sana lumilom. Nangyari naman. Hindi po. Pero okay lang po. Siguro ibang answer ng Lord. Kailangan mo doon ng vitamin D. Ayan. Si Peter, ikaw. Ako tag dito, gisingin ako ni Lord. Para maka-attend dito Ayun. So before ka matulog, So opo, 2:45 na ako nakatulog din 2:45 p.m. Ayun. Salamat ulit mamaya. Ayan. Sige, God bless na. Ayan, si Janet naman, na kayo. Tsaka si Jessa. Sa akin po, siguro yung kagalingan po. Kasi di ba po, di masakit ng aking katawan. Ayun po. Hindi ko naman po nararamdaman ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Jessa, nakigaw. Sa akin po, hello po. Kinig po ako. Nakinig ka. Sa akin po, provision kasi nga yun. Pabalik-balik din ako sa doktor. Ayun po. Si Philip, ikaw. Ako yung habang nagdadrive kanina, yung favor pa din ng Lord sa work. Ayan. Favor. Kasi papasok ulit siya mamayang gabi. Ayan. Yes. Ayan, si naman, si Eka, ikaw. Sa akin, ma'am, makapagpa-schedule today. Pero, yun, hindi po, nakapagpa-schedule.
Pagpapa-check up din po. Schedule ng pa-check up. Okay. Opo. So, perfect timing si Lord. Amen. Ayan. Thank you, Nak. Si Pastor Ivan. Sa akin po ay provision saka wisdom. Ayan, provision. Ayan. Thank you, Lord. And ako naman, ang pinag-pray ko kanina kasi gutom ako. Ay, sabi ko, Lord, magpadala ka naman ng pagkain. Ayan. So, nangyari naman siya. Ayan, dami naman pagkain dito kanina. Ayun. So, thank you, Lord. So, prayer can be short, like, brief prayers. Ayan. Pwede rin mahaba. Ayan. Siyempre, si Pastora Nida, ang ating head ng intercession. Ano po yung last niyo pong prayer, Pastora? Magandang hapon po. Ang akin po ay favor din ng Lord. Kasi yung aking SS ay 6 na buwan na, hindi pa natatapos. Pinakasuyo ko po kay Pastor Ivan. Ay doon lang kami hindi magkaigi doon sa username ba yun ng email. Favor po ng Lord. Ay reply sa akin ni Pastor ay mali pa din. Praise the Lord. The continuous prayer po, continuous prayer po. Ayan. Pray po namin, Pastora, na makapasok na po, makapag-login na. Malay niyo po, binubutok lang para sa December. sa Christmas po, So, ayan, thank you, Lord. Ayan. So, alam kong tayo ay, lahat ay nakipag-usap kay Lord. Ayan, today, nakapag-pray. Ayan, may mga prayer na na-answer agad, may mga prayer na continuous prayer pa. Ayan, may mga answer naman si Lord na it's a no. Ayan, kasi may mas better plan. Pero ang point is, ayun nga, nakakonect tayo kay Lord today. Ayan. So, thank you, Lord. Ayan. So, before tayo, syempre, mabless naman ng word na may receive natin kay Lord, tayo muna yung mag-pray. Ayan, pray ulit tayo. Ayan. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa buong maghapon na kami pipinalakas mo. Lord, salamat sa lahat ng answered prayers. Salamat sa lahat ng mga nire-route mo na prayers, Panginoon. Lord, salamat sa Lord, pagkaparana sa amin ng katapatan mo today. Alam namin, God, na marami kang ginagawa at gagawin pa sa aming buhay. Lord, ikaw ay nataas, Panginoon, sa gawaing ito, sa power prayer na ito, Lord God. And we pray, anoint mo ang aming speaker for this evening. Lord, ganun din ang lahat ng mga magpe-pray, Panginoon, Lord, ng mga young professionals at si Pastora Nida. Lord, tulungan mo kami, Lord, na maging open ang aming heart, teachable, Panginoon. Maging yung lahat ng mga manunood online. Lord, we pray, ready mo ang aming heart para ma-receive namin the very heart of your revelation at ma-apply namin ang salita mo. Salamat, Panginoon. We pray for good internet connection, Panginoon. Makafocus kami sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka sa gawain ito. Salamat, Lord. Cover us with your most precious blood and pray for one spirit and one heart, God. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. So ngayon, ang ating speaker for this evening, ayan, gagamitin ng Lord ay syempre si Pastor Philip. Ayan, Adrian Reyes. Go, Philip. Yun, thank you, Lord. Mag-on cam po ba ako? Sige, mag-on cam ako. Siyempre. Kaso nagbabagal yung phone ko. Hindi po ba ako lag? Hindi naman. So, short lang naman ito. So yan, sige, before ako mag-start, mag-pray po muna ako ulit. Yes, Father God, hallelujah, Lord, we are grateful and thankful for today, Panginoon. Salamat sa kakayahan, Lord God. Salamat sa kaligtasan, Lord, sa protection at guidance, sa provision na patuloy mong binibigay sa amin at sa aming pamilya, Panginoon. Salamat sa pagsama mo, Lord God, sa aming mga trabaho, Panginoon, at hindi mo kami iniwan ni pinababayaan. Right now, Lord, we're asking ulit sa iyong Holy Spirit to be with us, Panginoon, sa aming pananalangin mamaya at sa aking pagbabahagi na iyong mga salita, Panginoon. Less of me and more of you, Panginoon. Prepare mo rin po ang puso't isipan ng bawat isa. Tanging ikaw lamang, O God, ihayag ko at makita sa gabing ito, Panginoon. Salamat, God. Tulungan po manika sa panalangin. In Jesus' name, amen. So yun, ang ating pong pagsasalusaluhang word ng Lord ngayong gabi is matatagpuan po sa Matthew 9:27-31. So magiging straightforward na po ako. Sabi dito, pag-alis ni Jesus, Tagalog pala, pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking. Ito po ay ito yung time na yung papunta sila sa bahay ng tax collector na si Matthew. Yun yung tagpo. Ito pagtapos ito, ay bago pala sila. During siya. So, ayan. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin.
Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong nila si Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Sabi ni Jesus, sabi ng dalawa, opo Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Higpit na ipinagbili sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, pinamalita nila sa buong lupain, sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila. So yun lang, talagang na-curious lang ako dun sa sa story. Ano nga ba yung nakikita ng mga bulag? Di ba wala naman? No? Pero yun, talagang how did they know yung kayang gawin ng Panginoong Hesus para yun, magkumahog silang lumapit, talagang ipinagsigawan pa na Jesus, anak ni David, yung mga ganun, di ba? Yun. Paano nila nakilala si Jesus? No? Yun nga, yun is dahil sa patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon. So, ganun din sa atin. Dito ko nakita na, yun nga, sa pakikinig, sa sisik natin sa word ng Lord, talagang madadagdagan yung kaalaman natin patungkol sa Panginoong Hesus, or mas madadagdagan pa yung alaman niya, yung relationship natin sa Panginoon. Mas makikilala pa natin ang Panginoong Hesus pag tayo ay talagang hinanap natin siya, talagang sinadya natin, napuntahan siya, talagang yun, kung mayroong tayong hilihiling or kung gusto talaga natin lapitan ng Panginoong Hesus is, yun nga, talagang isisik natin siya hanapin, sisigawa, ipaglalaban, na lumapit, sa Panginoong Hesus. So yun, what the blind people saw, mga panahon, siguro nakita ko dito na, yun nga, yung salvation na meron ng Panginoon, na-learn nila na kayang magpagaling ng Panginoon, nagkaroon sila ng pag-asa, syempre ng buhay, di ba? At yun, sabi nga dito, nung sila napagaling na, maraming opportunity din ang nabuksan sa kanila. Sabi ng pagbukas ng kanilang paningin o pagbukas ng mga mata, madaming oportunidad din ang binigay sa kanila ng Panginoong Hesus. Diba? Yung kakayahan na makalakad mag-isa, yung kakayahan na makapagtrabaho, diba? Madaming ginawa, yung kakayahan na makita yung creation ng Lord. Diba? Madaming ginawa ang Panginoong Hesus para sa kanila sa pagbabalik ng sight ng dalawang bulag na iyon. Kaya yun, talagang kung gusto din natin makita ang ganda ng buhay, kung gusto din talaga nating maranasan kung ano yung naranasan ng dalawang iyon, when they encountered Jesus, talagang isa pamuhay natin ang salita ng Panginoon, isik natin siya, talagang lumapit tayo sa Panginoong Hesus. At for sure, talagang pagagalingin tayo ng Panginoon. At syempre, ang pinaka-key dito is yung faith natin, pananampalataya, pagtitiwala na kayang gawin ng Panginoon, yung mga bagay na gustong, yung mga bagay na pinapanalangin natin, kagaya kanina, talaga yung mga prayer natin, may mga prayer na hindi pa nasasagot, may mga prayer na nasasagot. Talagang yun nga, kailangan ng talaga natin is panampalatayanan at panghawakan yung mga word na binibigay at panghawakan natin na ang Panginoong Hesus ay walang imposible sa Kanya at mahirap na bagay. So yun yung pinaka nakita ko dito, talagang yun nga, we need to call unto Jesus. So yun yung unang point na nakita ko dito, we need to call unto Jesus. So marami tayong, di ba, bilang mga tao, marami tayong tinatawag minsan. Talagang bilang mga tao is pagka tayo nahihirapan or yun nga, pagka may mga mahirap na sitwasyon ng buhay natin, talagang before is hindi natin na-acknowledge yung Panginoon. Talagang inuuna natin na gumawa ng paraan para tayo ay yun nga, i-satisfy yung mga needs natin. At talagang yun nga, hindi pa natin kasi kilala ang Panginoong Hesus. Pero once pero tanan niyo po, nung nakakilala na natin ang Panginoong Hesus, di ba? Lagi tayo nalapit sa Kanya, laging Jesus, laging prayer, di ba? Talagang, yun, kagaya ng dalawang bulag na yon, tumatawag din tayo sa Panginoong Hesus kasi may gusto tayong makamit, may gusto tayong mangyari sa ating buhay. So yun, kumbaga, kung gusto natin magpatuloy yung
magandang bagay na yun, yung mga panalangin natin na yun, yung pinananalangin natin sa Panginoon is yun, lagi lang tayong lumapit sa Panginoon. So yun talagang binabalik tayo sa basic ng Panginoon. Kasi yun nga, maring nagkukulang tayo or di kaya is pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya palagi. Ano? Always tayong lumapit sa Kanya. Sa kahit anong ginagawa. No? Sa kahit yun, kagaya sa pagtatrabaho, no? Nagawa ng naka-resolve ng isang issue si Kuya, no, talagang napa in Jesus name siya. So ganun yung relationship natin sa Panginoon. Talagang yung prayer is a lifestyle, no? Nadala-dala na natin sa kahit nasa kahit saang lugar tayo. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin o kahit nagda-drive pa tayo, 'di ba? Talagang nakakabit na sa atin na yung pananalangin, yung pakikipag-usap, yung pakikipag-communicate natin sa Panginoon is nandun na eh. Nagiging, na natin siya, nagiging lifestyle na natin siya. So magandang ugali yun, na pagiging Kristiyano at papanatili ng relationship natin sa Panginoon. Kasi pag nawala yun, talagang, yun nga, pag di na tayo natawag sa Panginoon is naglilin na lang tayo sa sarili nating karunungan, sa sarili nating pag-intindi or own understanding natin, na wala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. No, talagang pag hindi na tayo tumatawag sa Panginoon, talagang naandyan. Pero yung mga solution mo is gumagana. Pero hanggang kailan? Limited lang yung kayang ibigay sa atin ng mga utak natin. Unlike dun sa Panginoon na unlimited, no? Unlimited source, talagang, yun nga, kagaya nung story na yun, di ba? Yung mga impossible things is, yun, nangyayari. No, kaya yun, kailangan nating tumawag sa Panginoong Hesus. Call unto Jesus palagi. Once na dumarating tayo, kay maganda, kay pangit ang nangyayari sa buhay natin. Talagang we need to call unto Jesus. Kasi, yun nga, siya yung tatay natin. So, we have to maintain or, yun nga, yung communication natin sa ating Ama. Diba? At yun nga, ganun yung relationship na dapat meron tayo, no? Meron tayong communication with our Lord araw-araw, oras-oras, o kahit, yun nga, sa lahat ng ginagawa natin, isama natin ang Panginoon. At for sure, makikita natin kung ano yung kahalagahan ng buhay o kung ano yung mga magagandang nangyayari behind dun sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Once na matuto tayong tumawag sa Panginoong Hesus. Diba? Kagaya ng dalawang bulag, bubuksan niya rin yung spiritual eyes natin or bubuksan niya rin yung paningin natin para makita yung mga gandang bagay na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? So, ang pangalawa naman nakita ko dito is they believe and have faith in God. So, ganun din sa atin. Maniwala at manampalataya din tayo sa Panginoon na kaya niyang, naniwala sila sa Panginoon na kaya niya silang pagalingin. Kahit hindi pa literally nila nakikita ang Panginoon. Yun nga, dun umaandar yung faith eh. Dun umaandar yung faith. Ang sabi nga sa Hebrews 11:1, di ba? Yun nga, na ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakang tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Literal na hindi nila nakikita. Diba? Pero naniniwala sila at nananampalataya sila sa kayang gawin ng Panginoong Diyos. Ganun nila tinik ang Panginoong Hesus. Ano? Although nakikinig lang nila, although idea or theory lang yun sa kanila, pero namuo yung pananampalataya namuo yung paniniwala na kayang pagalingin ng Panginoong Hesus yung paningin nila. Kumbaga nag-rely sila sa Panginoong Hesus kahit na hindi nila nakikita yung si Jesus. Kahit hindi nila nakikita yung miracle na ginagawa ni Jesus, malay ba nila kung totoo yun o gawa-gawa lang ng ibang tao, di ba? Kasi hindi nila nakikita. So, kasi sa ating mga tao, no, natural sa atin yung to see is to believe, no? Talagang result muna bago tayo maniwala at manampalataya. So, yun. Talagang na-miss din ako sa dalawang bulag na kasi yun nga, dalawa pa sila, di ba? Na bulag, na lumapit sa Panginoong Hesus, na kahit hindi nila nakikita ang Panginoong Hesus, is nagtiwala pa rin sila dahil nga, syempre, na-receive nila yung faith, na naitanim sa kanilang puso at isipan, yung word,
yung word, yung seed ng word ng Lord, ano, talagang naitanim sa kanila. At doon ako bilib talagang, yun nga, kahit bulag sila, pinilit nilang puntahan ng Panginoong Hesus kasi may gusto silang, yun nga, may gusto silang makuha. Talagang may panalangin sila. Ano, kaya yun, ganoon din sa atin na talagang kung meron man tayong panalangin or yun nga, mga may mga hinihintay tayo. Huwag natin bitawan yun. Talagang maniwala at manampalataya lang tayo, no? Kahit hindi pa natin nakikita. Ano, talagang i-grab na natin, hawakan na natin. Ano, talagang yun, yan lang. Testify ko na din, ano, yung sa current na work ko ngayon, no? Talagang sa salary kasi, ang daming nagsasabi sa akin na hanggang dito lang yung kaya nilang ibigay, na hanggang may limit lang, hanggang dito lang, dito sa position na ina-apply mo, hanggang dito lang yung kaya nilang ibigay. Pero ako, pinanghawakan ko sa Panginoon, Lord, exceed, at saka yun dinemand ko ay makukuha ko, ay bibigay nila. Ano? Yun yung hinihingi ko sa Panginoon. Talagang pinanghawakan ko, nilakaran ko, pinanampalatayanan ko, at hiningi ko yung favor ng Panginoon. Ano, talagang yun, after a week, ano, kasi Thursday yun, tapos siguro, yun, after how many days, siguro nung Monday, kinamandayan nung next week na yun. So, yun, nakareceive ako ng email na approve daw yung desire na salary ko at yung demand ko, no? Kaya talagang doon ako na-amaze sa Panginoon. Kahit na madami pang tao na nagsasabi sa'yo or mga nagdi-dictate sa'yo, talagang pag favor ng Lord. Pag binuksan ng Panginoon, walang makapagsasara, di ba? Sabi niya sa Bible. Ano, kaya yun, talagang i-work out natin yung pananampalataya natin, maniniwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Kasi nga, yun nga, kung maniniwala lang tayo dahil malapit yung pinapag-pray natin na mangyari. Possible siya na mangyari. Parang ano lang parang ganun din. Diba? Siyempre, pagka yung faith mo, imposible mangyari. I mean, yung mga bagay na imposible mangyari, doon ka manampalataya. Diba? Kasi kayang i-turn ng Panginoong Jesus from nothing into something. Diba? At siyerto nga, paano siya nakapag-provide ng tubig, diba? Sa dalawang yung pinagbiyak na bato nung tinusok ni Moises yung bato, di ba? Paano siya nakapag-provide, di ba? Sa gitna ng disyerto. Di ba? Grabe ang Panginoon. Kaya yun talagang yung dagat niya, hinati niya, di ba? Kaya walang imposible sa Panginoon. At ang sabi, di ba, ng Bible is, ang Panginoon natin is, Panginoon noon, Panginoon ngayon, at Panginoon magpakailanman. Kaya kung ano yung kaya niyang gawin before, kaya niya rin gawin sa buhay mo ngayon. Ano? Kaya huwag nating lilimitahan ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong magda-doubt, no, sa kayang gawin ng Panginoon sa atin. 100% wholeheartedly ipagkatiwala natin yung mga panalangin natin sa Panginoon. Kundi man ibigay ng Panginoon sa atin ang ating mga pinapanalangin or dinidesire ng heart natin, maaari kasing siyempre, di ba, alam naman natin yun na hindi kalooban or anak, maghintay ka muna, gano'n. Baga, lagi lang tayo mag-enjoy sa process ng paghihintay or yun nga, talagang magtiwala lang tayo palagi sa Panginoon natin. Ano, at for sure naman, darating yung time na pagkakalooban ka niya, ipagkakaloob niya sa'yo yung gusto mo. Diba? Darating yung time. Kasi yung dalawang bulag na ito, hindi naman sila instantly na diba? Na nalaman na nandyan si Jesus, pumunta ka agad. Diba? Hindi naman sila pupunta doon nang hindi nila kilala ang Panginoon. So, nagsaliksik. Siguro, syempre, dahil balitang-balitang Panginoong Isus, no? Talagang sinaliksik nila, tanong-tanong siguro sila, mga ganong instances. Kaya hindi naman kagad-kagad na, yun nga, hindi naman nila malalaman na anak ni David, ang Panginoon na mula sa lahi ni David, ang Panginoong Hesus, kundi sila na naliksik din, di ba? Or nagtanong-tanong, or nakinig ng mga turo, or nag-invest sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Kaya yun, talagang mas kilalanin pala natin ang Panginoong Hesus sa araw-araw. Kasi yun nga, hindi naman instantly din binibigay ang mga panalangin. Talagang tatrabahuhan natin.
yun nga, nilalaban sa panalangin, ibinababad sa panalangin. No, kagaya na lang yun nga, yung trabaho. Kasi for siguro 2 to 3 years, siguro ako naghahanap ng trabaho, tuloy-tuloy. Talagang wala. All outs. Talagang may mga interview pero hindi ako pumapasa sa technical, ganon. Kasi hindi ko hinihingi yung word ng Lord. Pinangunahan ko ito out of emotion, out of peer pressure, ganon, yung out of desire lang ng heart ko. Pero hindi. Ang gusto ng Panginoon, may word ka, may instruction ako na ibibigay sa iyo. Yun ang gusto pala ng Panginoon. Yun nga, naka-receive ako ng word sa Deuteronomy at ang sabi doon is matagal-tagal ka na sa bundok na ito. Ayun, ang dating sa akin na matagal-tagal ka na sa bundok na ito, oras na para gumaw ka at yun nga, sakupin ang lupaing papasakop po sa iyo. Yun nga, yung another mission, another lugar na naman ang pagmimission na natin. No? At in Jesus' name talagang magawa yung purpose. At talagang yun nga, sa Panginoon ang gagaling ang lahat. Kaya yun, lagi lang tayong mag-ask ng salita niya at lagi lang nating panghawakan yung mga salita niya. Kasi hindi tayo pe-fail nung salita ng Panginoon. Lalo na hindi tayo pe-fail ng Panginoon Jesus. Kaya yun, talagang believe and have faith in God. Call unto Jesus and believe and have faith in God. So yung last point naman is witnessing the goodness of God. Witnessing, testify natin, no? Lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kagaya na 2 bulag na ito, no? Sabi sa kanila ni Jesus, wag daw nila ipamalita. Pero syempre, dahil tuntua yung mga yon, ngunit, sabi sa 31, ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila. Amen? No? Pinamalita nila yung goodness ng Lord. They witness the goodness of God na na-encounter nila ang Panginoong Jesus, kung paano tinurn or kung paano binuksan ng paningin nila, no? Kung paano sila binigyan ng paningin ng Panginoong Jesus. Talagang, 'di ba? Nag-witness sila kasi hindi na sila bulag, hindi na sila hindi naman sila makakapag-witness kung bulag pa sila, 'di ba? Hindi man nila nasaksihan eh kasi 'di ba ang pagsaksi pag may paningin na yun, kaya yun, talagang they testify, no? They testify yung goodness ng Lord. Talagang ipinangalat pa, di ba? Sabi doon, ipinamalita sa buong lupain. Di ba? Buong lupain. Ang ginawa sa kanila ng Panginoong Jesus. Yun ay pagkatapos na makareceive, di ba? Ng sight. So, afterward na binigyan sila ng kakayahan na makakita ng Panginoon, ginamit kaagad nila yung purpose na yun. Ginamit kaagad nila yung purpose na makakita. Yun nga, to spread the word, to please Him, to glorify Him, at i-testify sa ibang tao. Yung goodness ng Lord na binigay sa kanila ng Panginoong Jesus. Kaya sa atin, ganun din talagang yung mga good things na binibigay sa atin ng Lord. Even yung mga from not so good things, pero syempre, eventually naman is ito-turn naman ng Panginoon yan into good things din. Testify natin sa Panginoon. Talagang when you encounter the Lord, may purpose eh. May purpose yung mga bagay-bagay na pinaparana sa atin ng Panginoon. Alam naman natin yun na talagang pag tayo dumadaan sa mga pagsubukan is yun nga, pinapatibay tayo nito at yun, pag nakalusot na tayo or pag naitawid na tayo ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun, is meron naman tayong testimony na mababaon or dala-dala sa buhay natin para i-testify naman sa ibang tao na nangangailangan din nung pinagdaanan mo. Kasi pinapadaan sa atin yan ng Panginoon para ipadaan din sa iba or ipadala sa ibang tao. Bagay, kung sila nakakita na, testify din sila sa mga bulag na maniwala ka, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ang may kakayahan or kayang ibigay ng Panginoon or ibalik or kayang ibigay ng Panginoong Jesus yung paningin nila. Walang imposible sa Panginoon. Basta yun nga, gawin lang natin na lagi tayong lumapit sa Panginoon. We call unto Him, believe na kaya niyang gawin ito sa atin. Kasi tinanong ng Panginoong Jesus naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Yun yung key doon eh. Yun yung key na kung di ka naniniwala, hindi ka gagaling. Kung di ka naniniwalang sa panalangin mo,
hindi mo siya makukuha. Kasi iyon yung pinaka-main ingredients ng prayer is, di ba? Is yung faith. Yung faith yung main ingredients ng prayer. Or yun nga, yung mga pinapanalangin natin sa Panginoon. Kaya yun, huwag tayong mawalan ng pag-asa pagka hindi pa dumadating yung mga panalangin natin or pag hindi dumadating sa tamang panahon na ine-expect natin yung mga bagay na ine-expect natin. Di ba? Kaya yun, talagang matutulong tayong tingnan ang mga bagay-bagay kasi yun, kagaya ng dalawang bulag is binubuksan ng Panginoon ang paningin natin para tingnan ng mabuti yung mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Talagang hindi man natin makita dahil sa pangit ng sitwasyon na nangyari sa atin buhay ngayon o dahil madilim kasi nga hindi tayo makakita. Bubuksan ng Panginoon ang ating mga paningin para makita natin kung kung bakit ba nangyayari ito sa buhay natin. May mga dapat alisin, may mga dapat isaayos, di ba? Bago ibigay ng Panginoon sa atin yung mga bagay na hiling natin, di po ba? Humihiling tayo ng kotse pero ang kalat pala nung garage mo or nung parada. Ganong example lang. Kailangan muna syempre linisin bago ka, yun nga, for example nga, yun nga, meron kang hingi ng sasakyan pero wala ka namang parkingan. May parkingan nga pero ang kalat naman isipin nyo lang na may bakante kayong lote na madamo. Hindi nililinis. Daming tambak. Walang pagpaparadahan ng hinihingi mo sa Panginoon. Siyempre, ang gagawin doon, nilinisin mo, di ba? Para magkaroon ng purpose yung part ng buhay mo na yun. Para, yun nga, ibigay sa'yo ng Panginoon yung mga bagay na dinidesire ng heart mo. According to His purpose and will. So, yun, talagang, yun nga, kailangan lang natin maniwala manampalataya sa Panginoon at i-testify. I-testify yung goodness ng Lord na binibigay niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, believe and you will receive. Sabi nga sa Bible na anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Yun po yung pinaka-key natin dito. Yung pananampalataya na meron tayo, na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Talagang yun, kung may mga in-expect tayong mga bagay, lagyan natin ng recipe na faith. Yun, talagang kung na-excite tayo sa mga bagay na yun, laki pa natin ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. At talagang for sure, hindi ka madi-disappoint. Kung hindi man ito mangyari sa ngayon, hindi ka madi-disappoint kasi naniniwala ka sa Panginoon. Naniniwala ka sa as a purpose kung bakit hindi pa binibigay sa atin yung ganung prayer. Diba? Kaya yun, talagang always magsipag lang palagi sa Panginoon. At yun nga, always seek yung word ng Panginoon, always lamang lumapit sa Panginoon kasi wala namang iba talagang lalapitan, kundi ang Panginoon lamang, Panginoong Hesus lamang. Kaya yun, every time na dumaranas tayo ng kabigatan or di pa man dumaranas or kahit sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo, ups and down man yan, lumapit tayo sa Panginoon kasi siya yung tatay natin. Diba? Siya yung owner and perfecter ng life natin. So, yun lang yung gusto kong i-share sa atin ngayong gabi. At I pray na bawat isa is, yun nga, naka-receive ng word ng Lord. So, sige, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father. Salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa mga mensahe mo, Lord God. Sa example na pinakita mo sa amin, Lord God, sa pamamagitan ng dalawang bulag, Panginoon, na iyong pinagaling, Panginoon. Salamat sa pagbabalik, Panginoon, ng aming paningin, Panginoon, kung paano namin tingnan, Lord God, ang mga bagay-bagay, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtitiwala, Panginoon. At Lord, patuloy na increase mo pa yung faith namin, Lord God. At patuloy na strengthen mo pa yung relationship natin as sons and daughters mo, Panginoon. Salamat God, pupalayan mo rin po ang buong Life Family, Lord, sa panguna aming Bishop Jimmy at sa bawat pastor at pastora mo at mga workers and leaders mo sa Life in Christ, Panginoon. Salamat God, muli sa inyo lamang namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, maraming pagsamba sa iliyon niyo po ng inyong banal dugot, banal espiritu, ang aming panalangin ito in Jesus' name. Amen.
Sige po, tayo po yung muling manalangin. Yes, Father God, Lord, salamat po, Panginoon, sa na-receive mo na word. Sa na-receive na word namin ngayong gabi, Panginoon, Lord God, na Lord, na tunay nga na walang imposible sa lahat ng nananampalataya sa iyo, sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. And salamat po, Panginoon, sa nagdala ng iyong salita, si Kuya Philip, Pastor Philip, Panginoon, Lord God, patuloy na pagpalain mo siya. Ang lahat ng gawa ng kanyang mga kamay, Panginoon, sa kanyang trabaho, O God, kanyang family at business, Panginoon, Lord God. At Lord, ikaw yung patuloy na mahayag sa buhay niya, Panginoon, saan mo man siya dalhin. In Jesus' name, O God. And Lord, O God, we pray, Panginoon, sa aming bansa, sa Pilipinas, Panginoon, Lord God, ikaw po ang manguna, Panginoon, Lord God, sa pamamahala ng bansang ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord God, yung magbigay ng kakayahan, ng wisdom sa lahat ng mga namumuno sa mataas, sa pamahalaan, sa lokal na pamahalaan, O God, at Lord, mawala na, Panginoon, Lord God, anumang uri ng mga korupsyon o mga hindi ka nais-nais na bagay. And Lord, na ikaw ang magsaayos, Panginoon, Lord God, ang sistema ng Pilipinas. In Jesus' name. O God, and Lord, maging sa bawat mamamayan, Panginoon, Lord God, nabigyan mo kami, Panginoon, ng puso na tapat, Panginoon, Lord God, at Lord, na may pagbabago sa sarili naming lugar, barangay, in Jesus' name, maging sa bahay, na nagsimula, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, O God, Lord, at sa aming Pangulo, O God, ikaw po ang mag-ingat sa Kanya, in Jesus' name, and magpakilala ka pa sa Kanya, sa Kanyang pamilya, in Jesus' name, at sa lahat pa, in Jesus' name, O God. Lord, ingatan mo rin po ang bansang Pilipinas sa anumang delubyo, Panginoon, bagyo, Panginoon, o sakit. Panginoon, Lord God, ay Lord, na nandun yung pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, Lord God, ang patuloy na maghahari at makikita sa bansang ito, Panginoon, as a Christian nation. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at sa mga panalangin na hindi ko pa nabanggit. Kung po ang bahalang kumatagan nito tungkol sa aming bansa, O God. Salamat po. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Salamat, Lord, sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa amin. Patuloy kami lumalapit sa iyo, Lord, nagpapakumbaba sa iyong harapan. O God, Lord, pakalinisin mo kami, Panginoon. Binal mo, Panginoon, God. And we're praying, O God, na tuloy kang bigay, Lord God, ng faithful na puso, Panginoon, sa iyo. At Lord, yung faith, Panginoon, Lord God, na na-receive namin tonight, Panginoon, Lord God. Lord, in Jesus' name, ito po ay hindi mananakaw ng kaaway, kundi ito yung mananatili sa aming puso. At Lord, ito po ay may sasagawa din namin. Ano man yung promises mo, Panginoon, ano man yung Lord, pinangahawakan ng bawat isa. Lord, pagpalain mo rin si Pastor Philip, Panginoon, O God, ano man desire ng heart niya, Lord, sa kanyang family, Lord God, sa personal, Lord, at sa ano pa man, Panginoon, ikaw na po ang kumatugon according to your will, O God. And patuloy po namin sa itinataas, O God, ang Sunday service sa linggo, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos na dakila, mapangyarihan sa lahat. Lord, mag-minister ka po sa puso ng bawat isa. At Lord, yung dun yung joy in serving you. Lord God, nandun yung pagkakaisa, Panginoon, ng iyong mga anak. O God, sa ambition, Panginoon, ano man yung ibinababa ng bawat leaders, bawat pastors po namin, ang aming bishop, Panginoon, ay ito po ay malakaran namin at matanggap namin ng buo, Panginoon, Lord, sa aming puso, O God. At Lord, kinakasot namin ano man yung mga familiar spirit, Panginoon, yung mga Lord,
familiarity, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na ayaw tumanggap, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, ito po ay tinalis na po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at Lord, we're willing, Panginoon, sa mga anak mo at sa mga dadalo, Panginoon, sa Sunday, O God, ay Lord, mapupuno, Panginoon, Lord God, ng iyong mga salita, at Lord, yung kagalakan, Panginoon, Lord God, ay nandun hanggang sa pag-uwi, Panginoon, at hindi lang po sa darating na Sunday, kundi every Sunday, Panginoon, as we celebrate you, Jesus, dahil ikaw yung Diyos namin na pinaglilingkuran, O God, na tapat sa amin at hindi nagbabago, Lord God. Lord, salamat po at sa lahat po ng tatayo, O God, simula opening prayer, O God, Lord, hanggang matapos, Panginoon, nandun yung Holy Spirit, O God, na pagsama mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at sa bawat nakikinig, Panginoon, Lord God, sa bawat papuntahin mo, Lord, sa lugar na yun, Panginoon. Lord, we're praying, O God, for provision din sa bawat anak mo, Lord God, sa mga nais mo pa, Panginoon, Lord God, na ipagawa, Lord God, sa iyong templo, Panginoon. Lord God, Lord, alam namin na nampalataya kami na in your perfect time, Panginoon, at use people, Panginoon, O God, para ma-fulfill, Panginoon, Lord God, yung bahay-sambahan, Panginoon. Salamat, Lord God, at salamat, Panginoon, salamat sa lahat, Panginoon, Lord God, at sa yung lamang namin ibinabalik, O God, ang pinakamataas na papurit pagsamba, Lord God, and cover us with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah God. Hallelujah Jesus. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat. Ikaw ang aming dinadakila, O God, at sa iyo kami, Panginoon, lumalapit. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat. Lord, salamat sa buhay ng iyong anak na si Philip. Thank you, Lord God, for your words. Thank you, O God, for the revelation. And thank you, God, for using him, O God, as a vessel, as a channel of your words, O God, at patuloy na, Lord. Pagpalain mo pa po siya. Ingatan, O God, that let your favor, let your guidance be upon him sa kanyang bagong trabaho and even sa kanyang family. And all the desires of his heart, O God. Panginoon, salamat sa inyo pong mga salita na patuloy ka pong nangungusap sa amin. Lord, right now, O God, patuloy na tinataas namin sa inyo ang bawat community, O God, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, maraming pong salamat na ikaw ang nagbukas po ng mga tahanang ito, O God. Ikaw ang patuloy na kikilos, O God. Ikaw ang patuloy na magbibigay ng kalakasan, O God, sa lahat ng ginagamit mong pastors, O God, leaders, and your servants, O God. Patuloy, God, na ikaw ang mag-provide, ikaw ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang bawat paghayo. Ikaw ang patuloy na kumatagpo lahat ng kanilang pangangailangan. And Lord, may we found, O God, that joy, O God, in serving you sa community po na meron na pinagkatiwalaan niyo po sa amin. At nandoon na lahat ng ito ay magawa namin para ikaw ay malugod at para ikaw ay aming maitaas. And Lord, sa mga coordinators po ng bawat community, patuloy, God, na ingatan mo din po sila. Nandoon, Lord God, yung joy sa lahat po ng kanilang ginagawa. At nandoon din po, Lord, na ikaw po ang magpala sa bawat coordinators po ng bawat community. And Lord, praying din po ng spiritual growth, O God, in Jesus' name, na lahat po ng aming nare-receive, lahat po ng na didinig ng bawat isa sa bawat communities, O God, ay gamitin mo para sila ay mas mag-grow pa spiritually, mas lumalim pa sa inyo, mas makilala ka, Panginoon, gaya nga ng share ni Philip, O God, that our faith will increase, O God, by hearing and hearing your words, O God, in Jesus' name. Ito po ay mangyari sa bawat community. And Lord, nandoon po na as they grow, as we grow spiritually, nandoon yung change life, surrender life, O God, sa bawat community. Ano man yung stronghold, ano man yung hindi pa na isusuko sa inyo, O God, patuloy, Lord, in the mighty name of Jesus, amin na po itong lahat ay may suko sa inyo. Every communities, O God, ano man yung dating paniniwala, ano man yung mga pinangahawakan pa, O God, in Jesus' name, break the chains, O God, in Jesus' name, at ma-surrender po ng bawat isa ang lahat at maisuko po sa inyo. In Jesus' name. And let your provision, protection, let your guidance and covering be upon each community and each family, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus.
Panginoon Lord God, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, muli po, maraming salamat sa buhay ng kapatid namin si Philip, Panginoon Lord God. Thank you, Lord God, sa salita mo, Panginoon Lord God, at sa paggamit sa kanya, Panginoon Lord. Ganun na rin po, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord, na dumalo dito, Lord God, sa Power Prayer, Panginoon Lord God. Sa lahat na nanonood sa online, Panginoon Lord God, at sa lahat po, Lord God, na makakapanood pa in the future, Panginoon Lord. Lord, sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Panginoon Lord God, muli po, ikaw ay pinapasalamatan namin, Panginoon Lord God, sa sa pagbibigay, Lord God, ng isang napakagandang bahay-sambahan, Panginoon Lord God. Ito yung aming iyong Project Hagay, Panginoon Lord. Lord, Panginoon Lord God, panalangin po namin, Panginoon Lord God, humihingi kami sa iyo ng tulong, Panginoon Lord God, ng lakas at ng gabay, Panginoon Lord God. Lord, sa completion ng aming Project Hagay, Panginoon Lord God. Lord, we declare, Panginoon Lord God, na mas maraming kaluluwa, Panginoon Lord God, mas maraming next generation, Panginoon Lord God, ng Christians, Panginoon Lord God, ng mananampalataya, ng believers, Panginoon Lord God, ang sumasamba sa iyo, Panginoon Lord God, ang mawiwin dito, Lord God, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon Lord God. Lord, again, touch the heart of everyone, Panginoon Lord God, for the completion, Lord God, nitong aming bahay-sambahan, Panginoon Lord God. Lord, nakikita niyo po, Panginoon Lord God, kung ano yung saya, Panginoon Lord God, kung ano yung sigla na naibibigay sa bawat isa nitong bahay-sambahan namin ito, Panginoon Lord God. And Lord, we're praying for the generations to come, Panginoon Lord God, na sa pagdating nila, Panginoon Lord God, tapos na po, Panginoon Lord God, itong Project Hagay, Panginoon Lord God. And Lord, for the next babies as well, Panginoon Lord God, for the next children, Panginoon Lord God, for the next kids, Panginoon Lord God, makikita niyo po, Panginoon Lord God, na sila po ay nasama-sama, Panginoon Lord God, na nananalangin, nagsasaya, Panginoon Lord God, Lord, nag-aaral, Panginoon Lord God, as young as they are, Panginoon Lord God, nag-enjoy, Panginoon Lord God, sa salita mo, Panginoon Lord God, at ito'y gagawin mo, Panginoon Lord God, sa second floor, Panginoon Lord God, ng aming Project Hagay, Panginoon Lord God. Panginoon Lord God, ganun na rin po, yung mga mawiwin mo pa, Lord God, sa mga families namin, Panginoon Lord God, makikita mo, Panginoon Lord God, yung saya din nila, Panginoon Lord God, of serving you, Panginoon Lord God, for the next young professionals, Panginoon Lord God, na dadalo, Lord God, at mawiwin mo, Panginoon Lord God, sa tahanan ito, Panginoon Lord God. You will see them, Panginoon Lord God, serving you, Panginoon Lord God, being part, Lord God, Lord God, ng halige, Panginoon Lord God, ng iyong tahanan, Panginoon Lord God. And Lord, ganun na rin po yung mga next na kabataan, Panginoon Lord God, yung mga youth, Panginoon Lord God. Lord, sabi mo nga, Panginoon Lord God, Lord, sila po yung next na pag-asa ng ating bayan, Panginoon Lord God. So Lord, we're praying for the next generation to come, Panginoon Lord God, na sila po yung mag-e-enjoy, magsaserve sa iyo, Panginoon Lord God, maghahayag ng salita mo, Panginoon Lord God, and Lord, sila po yung magiging next leaders, Panginoon Lord God, ng Life in Christ family, Panginoon Lord God. So again, Panginoon Lord God, touch the heart of everyone, Panginoon Lord God, para ma-complete po, Panginoon Lord God. Kita mo lahat ng pangangailangan, Panginoon Lord God, at dito'y lahat ay tinataas namin sa iyo, Panginoon Lord God. Ikaw po ang tatapos ito, Panginoon Lord God. Ikaw po ang nagsimula, ikaw rin po ang tatapos, Panginoon Lord God. Lord, again po, maraming salamat for all the privileges na binibigay niyo sa amin, Panginoon Lord God, for all the love na binibigay niyo sa amin, Lord God. Lord, walang hanggang pasasalamat, Panginoon Lord God. This is what we pray in your mighty name, Jesus. Amen, amen, and amen. Lord God, hallelujah. Father God, Lord, patuloy kaming nananalangin, Panginoon Lord God. Sa lahat, Lord, thank you, Panginoon Lord God, sa buhay ni Philip na ginamit mo, Panginoon, para i-remind kami, Panginoon Lord God, to have faith, Panginoon, at maniwala sa mga imposibleng bagay na posible sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, naman po, Panginoon, yung mga imposibleng bagay na panalangin niya at ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. Lord, in Jesus' name, sa appointed time mo, Panginoon, alam po namin na ito po ay yung tutugunin, Panginoon Lord God. At Lord, patuloy kaming nananalangin, una sa lahat, sa buhay ng aming
Tatay Bishop, Panginoon Lord God. Lord, we continue, Panginoon, sa prayer, Panginoon Lord God, sa good health sa kanya, inside and out, Lord God, from head to toe, Panginoon Lord God, at sa bawat lugar, Panginoon, kung saan mo siya dinadala, patuloy na yung pag-iingat mo, Lord God, yung anointing, Panginoon, at Lord, patuloy na gagamitin mo pa siya, mightily, Panginoon, Lord God, para sa iba pa pong mga pastors, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, at sa buong life family, Panginoon, Lord God. At Lord, ano man po pa yung mga desire ng puso niya, alam po namin na Lord, ikaw po ang tutugon nito, Panginoon, maging sa buong family niya, Panginoon, kay Ate Steph, Panginoon, na malapit ng mga anak, Panginoon, Lord, we pray, Panginoon, Lord God, sa baby, Panginoon, maging kay Ate Steph, Panginoon, Lord God, yung victorious na delivery, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, yung provision, Panginoon, Lord God, maging kay EJ and kay Yuri, at saan mo man po sila dinala, Panginoon, Lord God, patuloy na alam po namin yung pagsama mo ay laging nandun, Panginoon, at Lord, laging makikita na sila ay anak mo, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, maging kay Pastora, Lord, yung good health po, yung strength, Panginoon, Lord God, at pag-iingat niyo po, Panginoon, sa kanya, sa Dubai, Panginoon, Lord God, in Jesus' name. And Lord, as a family, ano man po yung desire nila, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, Panginoon, yung pagsama mo po, Lord God, at Lord, maging sa kabuuan po ng UPC, Panginoon, Lord God, sa bawat churches, Panginoon, sa buong San Pablo, maging sa buong Pilipinas, Panginoon, Lord God, na Lord, patuloy na ikaw ang maitaas, Panginoon, Lord God. Patuloy na maging Christ-centered, Panginoon, at patuloy na ang bawat pastors, Panginoon, mga leaders, Panginoon, Lord God, ang bawat churches, Panginoon, magkatulungan, Panginoon, sa paggawa ng kalooban mo, Panginoon, Lord God. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang mag-provide sa pangailangan ng bawat pastors, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, Lord, patuloy na kami po ay naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. Sa aming mga prayers pa, Lord God, patid na ang pagsama mo, Panginoon. Salamat, God, is the highest praise, and is mighty we pray. Amen. Tayo ay patuloy na manalangin, Lord God. Thank you, Lord Father, Lord, sa gabing ito, Lord. Salamat, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na narito, Lord. Patuloy nga po, Lord, na ikaw po ang magpala, Lord, sa bawat isa, Lord, at maging, Lord, sa nagdala ng salita, Panginoon. Lord, na ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya, Lord, maging, Lord, sa desire, Lord, ng kanyang puso kay Pastor Pili, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy, Lord, na mataas, Lord, sa kanyang buhay, Lord, maging sa kanyang pamilya, Lord, sa Mindoro, Panginoon. Lord, alam ko, Lord, na alam mo po, Lord, kung anong nasa puso niya, Panginoon. At yung desire niya sa mga pamilya niya, Lord, na mas makakilala pa, Lord, hindi lang sa pamilya niya, kundi sa mga iba pa, Lord, na nandoon, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, na pagpalain mo siya, bless mo siya, Panginoon. Lord, at dinadalangin ko din po, Panginoon, ng lahat po, Lord, ng Bible study, Lord, sa ng Life in Christ, Panginoon. Patuloy nga po, Lord, na gamitin mo to, Panginoon, even yung mga leaders, Lord, na dinala mo sa lugar, sa bawat lugar na po na iyon, Panginoon. Lord, na magkaroon, Panginoon, Lord, ng wisdom, Lord, at patuloy po, Lord, na ikaw po, marami po ang ma-reach out, Panginoon, sa mga tao doon na sa area, Lord, ng mga Bible study, Panginoon, na patuloy, Lord, na ma-receive nila, Lord, ikaw, Lord, sa buhay nila, Lord, at makilala din pa sila, Lord. Mag-multiply, Panginoon, na bawat Bible study, Lord, at patuloy din po, Lord, sa lahat po ng mentoring, Panginoon, patuloy po, Lord, na ikaw po ang magbigay, Lord, ng knowledge and wisdom sa bawat nag-share, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, na ito ay kumalat, Lord, at lumaganap, Panginoon, sa buong San Pablo, at hindi lang, Lord, sa buong San Pablo, Lord, kundi sa lahat po, Lord, ng mga tao, Lord, na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Ito ay gamitin mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na tinataas namin sa inyo, Panginoon. Ang gabing ito, Lord, ito ay sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na ikaw po ang mag-bless, Lord, sa lahat po, Lord, ng mga nagsishare, Panginoon, at patuloy, Lord, na gamitin mo ito, Panginoon, sila lahat, Panginoon. Lord, at makapangyarihan ka at maghari ka, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Lord, thank you for again reminding us of the importance of not being content with just receiving, Lord, na andun yung karoon kami ng hunger to share
what we receive, Panginoon. Give us the discontentment of just in just receiving, Panginoon. Bigyan mo rin kami ng hunger to share what we've received, Panginoon. Thank you for using Philip to remind us all that kailangan din namin i-share ikaw sa buhay namin, sa mga paligid sa amin, Panginoon. Again, Lord, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy as we receive sa Friday, fifth month of this month, fifth Sunday of this month, Lord, sa Ignite. We pray na andun din yung pag-invite namin and provision mo of our time and schedule to be able to attend Ignite, Panginoon. As we receive, Lord, reignite sa puso namin din, Panginoon, ang desire to share your word patuloy sa mga taong mahal namin sa buhay, Panginoon, sa mga taong nasa paligid namin, sa mga ginagalawan naming lugar, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ikaw ang bukas ng aming puso upang makareceive ng presensya mo, Panginoon. May the Holy Spirit ay bumaba sa mga makakatend ng Ignite, Panginoon. Again, Lord, ikaw lamang tinataas namin at sa iyo namin tinataas ang fifth Sunday of this month. In Jesus' name, amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. O dakilang Diyos at aming Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, kami po, Diyos, ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo sa bawat isa sa amin na aming narinig sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Philip, Panginoon, na patuloy mo po, O Diyos, binibigyan ng karunungan at kaalaman patungkol sa pag-share ng iyong word, Panginoon. Ama, salamat po sa banal na Espiritu mo, Panginoon, na kumilos, O Diyos, sa gabing ito, bagaman kami magkakalayo, Panginoon. Subalit, tunay nga po na walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagbubukas ng puso namin, Panginoon, sa larangan ng iyong mga salita sa gabing ito. Ama, itinataas po namin ang iyang professional in the name of Jesus. Ama, sa pangunguna po ni Pastora Eli, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, alam po namin na ikaw ay tapat sa kanyang buhay, Panginoon. Simula pa noong una, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo siya bilang head, Panginoon, ng young professional until now, Panginoon. Nakita po namin, O Diyos, na patuloy kang kumikilos sa kanyang buhay. Pagpalain mo po ang kabuuan ng Life Young Pro, Panginoon, in the name of Jesus. Sa mga nakasama namin sa gabing ito, Panginoon, ano man po, O Diyos, ang kanilang mga secret petition in the name of Jesus. Lord, hindi ko na po babanggitin ang kanilang pangalan. Ikaw po ang higit na nakakakilala sa bawat isa, Panginoon. Ama, ikaw po, Diyos, ang patuloy na tumugon ng kanilang mga secret petition sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magkaloob, O Diyos, hallelujah, na mga pagpapalang siksik, liglig at umaapaw sa mga young professional na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ama, maging sa mga kasama po namin sa gabing ito at sa mga hindi namin nakasama, Panginoon, subalit sila'y patuloy na nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, at ano man po ang kanilang mga kahilingan sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na tumugon sa takdang panahon, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, in the name of Jesus. Pag-apuyin mo po ang puso ng mga young professional in the name of Jesus. Sa bawat calling ng bawat isa, Panginoon, patuloy po, Diyos, na ikaw po ang magpalago nito sa kanilang paglilingkod sa iyo bilang mga anak mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng aming mga ipinanalangin at ipinanalangin pa ng aming mga espiritu sa iyo ay iyo na pong pinatagpo sa gabing ito. Ama, marami pong salamat. Patuloy po
po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat sinabi mo po sa aklat ng Isaiah, Panginoon, na ang aming pong mga panalangin hindi pa po tapos, ito'y iyo ng tinugon. Salamat po sa iyong mga pangako, O Diyos, at salamat po sa reminder, Panginoon, ng iyong mga banal na salita na nahasik sa aming mga puso. Ama, maraming pong salamat. Pagyamanin mo po, O Diyos, ang mga yang professional na ito, Panginoon. Promotion upon promotion in the name of Jesus. At provision, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain minsan pa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At minsan pa, selyuhan mo po ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na espiritu ang aming panalangin sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless us all po. God bless us po. Salamat po sa lahat. Pastora Eli. God bless din po.